Sa gilid ng lumang tulay sa isang maliit na baryo, may isang kubong halos nakasandal na sa hangin. Doon nakatira si Aling Marta, isang matandang babae na matagal nang kinagisnan ng mga tao sa lugar. Payat, kulubot ang balat at palaging may suot na lumang saya. Kilala siya bilang tahimik ngunit matiyaga. Wala siyang pamilya sa baryo at hindi rin malinaw sa mga tao kung saan siya nagmula. Ang alam lamang nila, matagal na siyang naninirahan sa tabi ng tulay. Umaasa sa maliit na tulong ng mga dumaraan at sa mga bagay na napupulot niya sa paligid. Tuwing umaga, bago pa sumikat ang araw, nagigising si Aling Marta sa tunog ng agos ng ilog. Pinakikinggan niya ang daloy ng tubig na parang awit ng kalikasan. Iyon na ang naging kasama niya sa maraming taon. Sa ilalim ng tulay, may maliit siyang kalan na gawa sa bato kung saan siya nagluluto ng kaunting lugaw kapag may bigas siyang nakukuha. Minsan ay tinutulungan siya ng mga mangingisda. Binibigyan ng tirang isda o kanin. Ngunit madalas, siya ay nag-iisa. Hindi naman siya reklamador. Sanay na siya sa hirap. Sanay na siya sa gutom at sa lamig ng gabi. Ang masakit lamang para sa kanya ay ang pakiramdam ng pagiging walang halaga sa paningin ng iba. Kapag may mga batang dumadaan, minsan ay tinuturo siya at pinagtatawanan. May ilan namang mababait na bumabati at nagmamano, ngunit karamihan ay abala sa kanilang sariling buhay. Sa kabila ng lahat, may lihim na pag-asa sa puso ni Aling Marta. Tuwing gabi, bago siya matulog, tinitingala niya ang mga bituin at bumubulong ng dasal. Hindi siya humihiling ng yaman o karangyaan. Ang hinihiling lamang niya ay isang himala, isang pagbabago sa kanyang buhay na matagal na niyang hinihintay. Isang hapon, habang nakaupo siya sa gilid ng tulay at pinagmamasdan ng papalubog na araw, may narinig siyang kakaibang tunog. Hindi iyon karaniwang ingay ng motorsiklo o truck na dumaraan sa baryo. Mas malambing ang ugong, parang may kakaibang ritmo. Napalingon siya sa kalsada at nakita ang isang sasakyang hindi niya pa kailanman nasilayan. Makinis ang katawan ng sasakyan at tila kumikislap sa liwanag ng dapit hapon. Hindi ito mukhang bago, ngunit may kakaibang anyo. Parang pinagsama ang lumang kotse at isang bagay na hindi maipaliwanag. Dahan-dahan itong huminto sa tabi ng tulay, malapit sa kubo ni Aling Marta. Napatayo ang matanda, bahagyang kinakabahan. Wala naman siyang kaaway, ngunit bihira ang ganitong pangyayari sa baryo. Walang bumaba sa sasakyan. Nanatili lamang itong nakahinto, tahimik ngunit tila may presensyang buhay. Lumapit si Aling Marta ng marahan. Ang puso niya ay kumakabog. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay may kakaibang tawag mula sa sasakyan. Para bang may naghihintay sa kanya. Huminto siya sa may pintuan at sumilip sa loob. Walang tao. Malinis ang upuan at may bahagyang liwanag na nagmumula sa dashboard. Biglang bumukas ang pinto ng sasakyan ng kusa. Napaatras si Aling Marta, ngunit hindi siya tumakbo. Sa halip, nakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan. Para bang sinasabi ng kanyang pakiramdam na hindi ito dapat katakutan. Marahan siyang lumapit muli at tumingin sa loob. Sa upuan sa harap, may maliit na supot na tila may laman. Katabi nito ay isang papel na may nakasulat na pangalan niya. Alam niyang wala siyang kamag-anak na may sasakyan. Wala ring sino mang may dahilan upang mag-iwan ng ganitong bagay para sa kanya. Ngunit malinaw ang pagkakasulat ng pangalan, Marta. Napaupo siya sa gilid ng tulay, hawak ang papel. Hindi niya mabasa ang kabuuan ng nakasulat dahil mahina na ang kanyang paningin, ngunit nakita niya ang ilang salita. Para sa iyo at panibagong simula. Tumingin siya sa langit at ang mga bituin ay nagsisimula ng sumilay. Pakiramdam niya ay may sagot ang kanyang mga dasal. Ngunit hindi pa niya alam kung anong kapalit o anong kapalaran ang dala ng mahiwagang sasakyang iyon. Sa gabing iyon, hindi siya nakatulog agad. Nakaupo siya sa harap ng kanyang kubo,
nakitang nakaparada pa rin ang sasakyan sa tabi ng tulay. Tahimik ang paligid, ngunit ramdam niya na ang kanyang buhay ay nasa bingit ng pagbabago. Hindi pa niya alam kung ang sasakyang iyon ay biyaya o pagsubok. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, may kakaibang liwanag na sumilay sa kanyang puso. Isang pag-asang matagal na niyang inakala na hindi na babalik. Nagising si Aling Marta kinabukasan nang may kakaibang pananabik sa dibdib. Hindi niya alam kung panaginip lamang ba ang lahat ng nangyari noong gabi. Ngunit nang silipin niya ang kalsada mula sa kanyang kubo, naroon pa rin ang sasakyan. Tahimik itong nakaparada sa tabi ng tulay, tila naghihintay. Parahan siyang lumabas. Ramdam niya ang lamig ng umaga at ang banayad na simoy ng hangin mula sa ilog. Habang papalapit siya sa sasakyan, napansin niyang bukas pa rin ang pinto nito. Parang walang nagbabantay, walang nagmamay-ari. Para bang para sa kanya lamang ito naroon. Huminto siya sandali at pumikit. Nagdasal siya ng tahimik, humihingi ng gabay. Pagkatapos, dahan-dahan siyang sumilip sa loob. Naroon pa rin ang supot sa upuan. Nanginginig ang kanyang kamay habang inaabot iyon. Magaang lamang ang supot, ngunit tila may laman na mahalaga. Binuksan niya ito. Sa loob ay may ilang sobre na makapal. Nang isa-isahin niya, natuklasan niyang may laman itong pera. Hindi niya agad na unawaan kung gaano karami, ngunit alam niyang higit ito sa anumang halagang nahawakan niya sa buong buhay. Mayroon ding maliit na susi at isang papel na maayos ang pagkakasulat. Inilapit niya ang papel sa kanyang mata at dahan-dahang binasa ang nakasulat. Narito ang pagkakataon. Huwag kang matakot. Gamitin mo ito para sa bagong simula. Walang pangalan ng sulat. Walang paliwanag kung sino ang nag-iwan. Ngunit malinaw na para sa kanya ang mensahe. Umupo siya sa upuan ng sasakyan at napaluha. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pakiramdam na may nagmamalasakit sa kanya. Sa loob ng maraming taon, walang sino man ang nagbigay sa kanya ng ganitong uri ng tulong. Ang mga biyayang natatanggap niya noon ay panandalian lamang. Isang pagkain, isang lumang damit. Ngunit ito, tila isang pagkakataon upang baguhin ang kanyang buhay. Hindi siya agad umalis sa sasakyan. Pinagmasdan niya ang manibela, ang mga upuan, at ang salamin. May kakaibang init ang loob ng sasakyan kahit malamig ang umaga. Para bang may buhay ito. Para bang nauunawaan nito ang kanyang pag-aalinlangan. Kinuha niya ang maliit na susi mula sa supot. Sinubukan niyang ipasok ito sa ignition. Umilaw ang dashboard at marahang umandar ang makina. Hindi malakas ang tunog. Sa halip, parang banayad na ugong na may dalang kapanatagan. Napatras siya at pinatay ang makina. Hindi siya marunong magmaneho. Ngunit alam niyang may dahilan kung bakit napunta sa kanya ang sasakyang ito. Maaaring hindi agad, ngunit darating ang panahon na matututuhan niya ang lahat. Buong umaga, nanatili si Aling Marta sa tabi ng sasakyan. Hindi niya ito iniwan. Parang natatakot siyang baka mawala ito kapag lumayo siya. Nang dumaan ang ilang tao, napatingin sila sa sasakyan at sa matanda. May ilan na nagtanong kung kanino iyon, ngunit ngumiti lamang siya at nagsabing hindi niya rin alam. May isang binatang mekaniko na napadaan at napahinto. Tiningnan niya ang sasakyan at tila namangha. Sinabi niyang kakaiba ang makinang iyon at hindi niya pa nakikita ang ganitong modelo. Nagalok siyang turuan si Aling Marta kung paano paandarin at ilipat ang sasakyan. Sa unay nag-alangan ang matanda, ngunit pumayag din. Sa loob ng ilang oras, tinuruan siya ng binata ng mga simpleng bagay. Kung paano paandarin ang makina, kung paano gamitin ang preno, at kung paano dahan-dahang umusad. Hindi man siya sanay, ngunit may kakaibang pakiramdam ng tiwala sa kanyang sarili. Pagsapit ng hapon, nagpasalamat siya sa binata at umupo muli sa gilid ng tulay. Hawak niya ang supot at ang susi. Tumingin siya sa sasakyan na ngayon ay tila bahagi na ng kanyang buhay.
Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakaramdam siya ng pag-asa na higit sa karaniwan. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi pa tapos ang kwento. Ang mahiwagang sasakyang iyon ay may dalang pagbabago, ngunit may dala rin itong misteryo. At sa bawat misteryong iyon, naramdaman ni Aling Marta na ang kanyang tahimik na buhay sa tabi ng tulay ay unti-unting magbabago tungo sa isang landas na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Sa mga sumunod na araw, hindi na umalis ang mahiwagang sasakyan sa tabi ng tulay. Naging bahagi na ito ng pang-araw-araw na tanawin ni Aling Marta. Tuwing umaga, binubuksan niya ang pinto nito at pinupunasan ng mga upuan. Tila inaalagaan ang isang bagay na matagal na niyang pag-aari. Kahit hindi niya pa lubos na nauunawaan ang pinagmulan nito, dama niyang may layunin ang pagdating ng sasakyan sa kanyang buhay. Ang perang natagpuan niya sa supot ay hindi niya ginastos agad. Itinago niya ito sa isang kahon sa loob ng kanyang kubo. Sanay siya sa payak na pamumuhay at natatakot siyang baka isang iglap lamang ang lahat. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, napansin niyang hindi nawawala ang sasakyan. Hindi rin nababawasan ang laman ng supot. Para bang patuloy itong nagbibigay ng katiyakan. Isang umaga, nagpasya si Aling Marta na subukang gamitin ang sasakyan. Naalala niya ang mga itinuro ng binatang mekaniko. Dahan-dahan niyang pinaandar ang makina. Tahimik ngunit matatag ang ugong nito. Kumapit siya sa manibela, bahagyang nanginginig, ngunit puno ng tapang. Marahan niyang inapakan ang silinyador. Umusad ang sasakyan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakaramdam siya ng kakaibang saya. Ang matandang babae na matagal nang naglalakad lamang sa gilid ng tulay ay ngayon nakaupo sa loob ng isang sasakyan. Tinatahak ang kalsadang dati pinagmamasdan lamang niya. Hindi siya lumayo. Umikot lamang siya sa baryo. Ngunit sapat na iyon upang maramdaman niya ang bagong pag-asa. May ilang taong napatingin sa kanya. Ang iba'y nagulat, ang iba na may natuwa. Hindi na siya ang matandang nakaupo lamang sa tabi ng tulay. May bago na siyang lakas at anyo. Habang nagmamaneho siya ng dahan-dahan, may napansin siyang kakaiba. Sa tuwing may taong nangangailangan sa daan, isang matandang may bitbit na mabigat na sako o isang batang pagod sa paglalakad, parang kusang bumabagal ang sasakyan. Parang hinihikayat siyang huminto at tumulong. At sa tuwing ginagawa niya iyon, may kakaibang pakiramdam ng init na lumalaganap sa loob ng sasakyan. Isang beses, isinakay niya ang isang inang may dalang sanggol na pauwi mula sa bayan. Wala itong pamasahe at naglalakad lamang. Nang ihatid niya ito sa kanilang bahay, nagpasalamat ang ina ng buong puso. Pagbalik ni Aling Marta sa sasakyan, napansin niyang may bagong sobre sa dashboard. Nang buksan niya ito, may kaunting pera sa loob. Hindi labis, ngunit sapat upang mapansin. Napaupo siya at napaisip. Hindi niya alam kung paano nangyari iyon. Wala namang pumasok sa sasakyan habang wala siya. Ngunit tila may gantimpala sa bawat mabuting ginagawa niya. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy siya sa pagtulong sa mga tao sa baryo. Minsan ay nagdadala siya ng gulay mula sa palengke para sa mga matatanda. Minsan ay nag-aalok siya ng sakay sa mga batang papasok sa paaralan. Hindi siya humihingi ng bayad. Hindi niya rin inaasahan ang anumang kapalit. Ngunit sa tuwing tumutulong siya, laging may maliit na himalang nagaganap. May bagong sobre na lumilitaw. May dagdag na pera sa supot. Minsan ay may pagkain na biglang naroon sa likod ng sasakyan. Para bang ang sasakyan mismo ang nagbibigay sa kanya ng biyaya sa tuwing ginagamit niya ito para sa kabutihan. Unti-unting nagbago ang buhay ni Aling Marta. Hindi na siya nagugutom. Hindi na siya nangangamba sa bawat gabi. Ngunit higit sa lahat, hindi na siya nag-iisa. Ang mga tao sa baryo ay nagsimulang bumati sa kanya ng may paggalang.
Ang mga batang dati lumalayo ay ngayon ay kumakaway at ngumingiti. Isang hapon, habang nakaparada siya sa tabi ng tulay at pinagmamasdan ng ilog, napangiti siya. Naalala niya ang mga panahong wala siyang kasama at tanging agos ng tubig ang kausap niya. Ngayon, may kakaibang misyon ang kanyang buhay. Ngunit habang lumalalim ang gabi, may tanong na unti-unting umuusbong sa kanyang isipan. Hanggang kailan magpapatuloy ang himalang ito? Sino ang nagbigay ng sasakyan? At ano ang tunay na layunin nito? Habang pinapatay niya ang makina at lumabas ng sasakyan, napansin niyang may panibagong papel sa upuan. Dahan-dahan niya itong kinuha. Hindi pa niya binubuksan, ngunit alam niyang may bagong mensaheng naghihintay. At sa kanyang puso, ramdam niyang ang susunod na mga araw ay magdadala ng mas malalaking pagbabago, mga pagbabagong susubok sa kanyang kabutihan at sa kanyang kakayahang manatiling tapat sa biyayang kanyang natanggap. Kinabukasan, maaga nagising si Aling Marta. Hindi siya mapakali sa papel na nakita niya sa loob ng sasakyan noong nakaraang gabi. Maingat niya itong inilabas mula sa bulsa ng kanyang lumang saya at dahan-dahang binuksan. Malinaw ang sulat, maayos ang pagkakasulat, at tila may bigat ang bawat salita. Ang biyayang hawak mo ay hindi lamang para sa iyo. Habang mas marami kang natutulungan, mas lalawak ang iyong landas. Ngunit darating ang araw na susubukin ang iyong puso. Napahinto siya sa pagbabasa. Hindi niya lubos na nauunawaan kung anong pagsubok ang tinutukoy. Ngunit ramdam niyang may mahalagang kahulugan ang mensahe. Sa kabila nito, pinili niyang huwag matakot. Sa halip, pinanatili niya ang pasya na gamitin ang sasakyan para sa kabutihan. Sa araw na iyon, nagmaneho siya papunta sa palengke ng kalapit na bayan. Hindi pa siya sanay sa malalayong biyahe, ngunit pakiramdam niya ay ginagabayan siya ng sasakyan. Hindi ito biglang bumibilis o umaandar ng pabigla-bigla. Para bang alam nito ang kanyang kakayahan at unti-unti siyang tinuturuan. Pagdating sa palengke, may nakita siyang matandang lalaki na nahihirapang magbuhat ng sako ng gulay. Lumapit siya at inalok ng sakay. Nagulat ang matanda, ngunit pumayag din. Habang nasa biyahe, nagkwento ang lalaki tungkol sa kanyang anak na may sakit at sa hirap ng kanilang buhay. Tahimik na nakinig si Aling Marta. Wala siyang maraming salita, ngunit dama ng lalaki ang kanyang malasakit. Pagkababa ng matanda sa kanilang bahay, nagpasalamat ito ng paulit-ulit. Nang bumalik si Aling Marta sa sasakyan, may napansin siyang bagong supot sa likod ng upuan. Nang buksan niya ito, may laman itong mga pagkain at kaunting pera. Muli, napatunayan niyang ang bawat pagtulong ay may kaakibat na biyaya. Ngunit hindi lahat ng nakakita sa kanyang pagbabago ay natuwa. May ilang tao sa baryo ang nagsimulang magtaka. Paano nagkaroon ng sasakyan ang isang matandang dating nakatira lamang sa tabi ng tulay? Saan galing ang pera? May ilan na nagbulong-bulungan. May ilan ding nagduda. Isang hapon, habang nagpapahinga siya sa tabi ng tulay, may dalawang lalaki ang lumapit. Hindi niya kilala ang mga ito. Maayos ang kanilang damit, ngunit may kakaibang tigas sa kanilang tingin. Magalang silang nagtanong kung kanino ang sasakyan. Sinabi ni Aling Marta na hindi niya rin alam kung sino ang nag-iwan, ngunit ginagamit niya ito upang tumulong sa iba. Nagkatinginan ng dalawang lalaki. Tila hindi sila nasiyahan sa sagot. Sinabi nilang, may naghahanap sa sasakyang iyon at maaring may-ari na gustong bawiin ito. Hindi sumagot agad si Aling Marta. Hindi niya alam kung totoo ang sinasabi nila o isa lamang itong pananakot. Pag-alis ng dalawang lalaki, umupo siya sa gilid ng tulay at nag-isip. Sa unang pagkakataon mula nang dumating ang sasakyan, nakaramdam siya ng bahagyang pangamba. Hindi dahil sa pera o sa sasakyan, kundi sa posibilidad na mawala ang biyayang nagbago sa kanyang buhay. Nang sumapit ang gabi, bumalik siya sa loob ng sasakyan at pinagmamasdan ang dashboard.
Tahimik ang makina, ngunit may kakaibang init sa loob. Para bang sinasabi nito na hindi siya dapat matakot. Para bang may gabay na patuloy na sumasama sa kanya. Bago siya umalis, napansin niyang may bagong mensahe sa upuan. Maikli lamang ang nakasulat. Ang tunay na may-ari ng biyaya ay ang may pusong handang magbahagi. Napangiti si Aling Marta. Sa kabila ng mga tanong at pagdududa ng iba, nanatili siyang kalmado. Alam niyang hindi niya kontrolado ang lahat, ngunit kontrolado niya ang kanyang kabutihan. Hanggat ginagamit niya ang sasakyan upang tumulong, mananatili ang kanyang layunin. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang paparating na ang pagsubok na binanggit sa mensahe. At sa pagsubok na iyon, masusukat kung gaano siya katatag sa harap ng pagbabago. Sa mga sumunod na araw, mas naging maingat si Aling Marta. Hindi na siya basta-basta naglalagi sa kalsada nang mag-isa sa gabi. Gayunman, hindi siya tumigil sa pagtulong. Sa tuwing may nangangailangan ng sakay o tulong sa baryo, naroon pa rin siya at ang mahiwagang sasakyan. Unti-unting kumalat ang balita tungkol sa matandang may sasakyang tila may sariling buhay. May ilan na humanga at nagpasalamat. May ilan naman na lalo pang nagduda. Sa baryo, mabilis kumalat ang kwento. Ang iba'y nagsabing baka may mayamang nagtatago sa likod ng lahat. Ang iba na may nag-isip na may kakaibang kapalaran ang matanda. Isang umaga, habang papunta siya sa palengke, may nakita siyang binatang naglalakad sa gilid ng kalsada. Mukhang pagod at may dalang lumang bag. Pinara niya ito at inalok ng sakay. Sa loob ng sasakyan, nagpasalamat ang binata at nagpakilalang si Joel. Galing daw ito sa malayong bayan at naghahanap ng trabaho. Wala itong matuluyan at ilang araw nang naglalakad. Naantig ang puso ni Aling Marta. Dinala niya ang binata sa baryo at ipinakilala sa ilang kakilala na maaaring magbigay ng trabaho. Habang pababa ang binata ng sasakyan, taimtim itong nagpasalamat. Nang umalis si Aling Marta, napansin niyang may bagong sobre na naman sa dashboard. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi lamang pera ang laman. May maliit na papel na may nakasulat. Hindi lahat ng tutulungan ay mananatiling mabuti. Ngunit huwag kang titigil sa paggawa ng tama. Hindi niya agad naunawaan ang babala. Gayunman, itinago niya ang papel at ipinagpatuloy ang kanyang araw. Sa mga sumunod na linggo, nagpatuloy ang kanyang pagtulong sa mga tao. Mas dumami ang nakilala niya. Mas dumami rin ang mga pagkakataong nakatulong siya sa iba. Ngunit isang gabi, habang nakaparada ang sasakyan sa tabi ng tulay, may narinig siyang mahihinang yabag. Mula sa dilim, may taong lumapit. Nakita niya ang anyo ng isang lalaki na tila nagmamadali. Sa una ay hindi niya nakilala, ngunit nang lumapit ito sa liwanag, napansin niyang si Joel iyon. Ang binatang tinulungan niya. Ngunit iba ang itsura nito ngayon. Hindi na ito mukhang pagod na naghahanap ng trabaho. Sa halip, may kaba sa kanyang kilos at panay ang lingon sa paligid. Lumapit ito sa sasakyan at tila sinusubukang buksan ang pinto ng palihim. Napansin ni Aling Marta ang ginagawa at lumabas siya mula sa kubo. Tahimik siyang lumapit at tinawag ang pangalan ng binata. Nagulat si Joel at napaatras. Ilang sandali silang nagkatinginan. Humingi ng paumanhin ang binata. Sinabi nitong wala na raw siyang mapuntahan at kailangan niya ng pera. Akala raw niya ay maaaring may laman ang sasakyan. Nahiya ito at yumuko. Hindi nagalit si Aling Marta. Sa halip, malumanay siyang nagsalita. Sinabi niyang ang tulong ay hindi dapat kinukuha ng palihim. Kung may kailangan, dapat itong hingin ng maayos. Tahimik na nakinig ang binata at tila napuno ng hiya ang kanyang mukha. Sa halip na paalisin ito, inalok ni Aling Marta ng pagkain at pahinga. Pinaupo niya ito sa harap ng kubo at pinakain ng mainit na sabaw. Habang kumakain, napaiyak ang binata. Inamin nitong natakot siya sa sariling sitwasyon at nagkamali siya ng balak.
Pagkatapos ng gabing iyon, umalis si Joel nang may pasasalamat at pangakong magbabago. Naiwan si Aling Marta sa tabi ng tulay, nakatingin sa sasakyan. Nang buksan niya ang pinto, may panibagong mensahe sa upuan. Ang kabutihan ay sinusubok hindi sa ginhawa, kundi sa harap ng pagkakamali ng iba. Napaupo siya at napangiti. Naunawaan niyang iyon ang unang malaking pagsubok na tinutukoy sa mensahe. Hindi pera o yaman ang susubok sa kanya, kundi ang kanyang puso. Kung mananatili ba siyang mabuti kahit may mga taong magtatangkang abusuhin ang kanyang kabutihan. Habang pinagmamasdan niya ang ilog sa ilalim ng tulay, naramdaman niyang mas tumitibay ang kanyang loob. Alam niyang hindi magiging madali ang mga darating na araw. Ngunit sa bawat pagsubok, may kasamang aral. At sa bawat aral, mas lumalalim ang kanyang pag-unawa sa biyayang hawak niya. Hindi pa niya alam kung gaano kalaki ang pagbabago sa kanyang buhay. Ngunit malinaw na sa kanya na ang mahiwagang sasakyan ay hindi lamang para sa yaman. Ito ay para sa paglalakbay ng kanyang puso. Isang paglalakbay na unti-unting magdadala sa kanya sa isang kapalarang higit sa kanyang inaasahan. Lumipas ang ilang linggo matapos ang pangyayari kay Joel. Tahimik ang gabi sa tabi ng tulay, ngunit sa puso ni Aling Marta ay may bagong katatagan. Hindi na siya basta natitinag sa mga pagdududa ng iba o sa mga pagsubok na dumarating. Natutunan niyang ang biyayang hawak niya ay hindi lamang swerte, kundi isang tungkulin. Sa bawat araw, mas naging aktibo siya sa pagtulong sa mga tao sa baryo. Ginamit niya ang sasakyan upang maghatid ng mga gulay mula sa palengke para sa mga matatandang hindi na makalakad ng malayo. Nag-aalok siya ng sakay sa mga batang papasok sa paaralan. Minsan ay nagdadala siya ng gamot para sa mga may sakit na hindi makapunta sa bayan. Sa tuwing ginagawa niya ang mga ito, napapansin niyang tila mas nagiging magaan ang pakiramdam ng sasakyan. Ang ugong ng makina ay parang musika na nagpapakalma sa kanya. Sa loob ng sasakyan, laging may sapat na gasolina kahit hindi siya bumibili. Kapag may pangangailangan siya, may supot o sobre na kusang lumilitaw. Unti-unti ring nagbago ang tingin ng mga tao sa baryo. Ang mga dating nagdududa ay nagsimulang humanga. Nakita nila kung paano niya ginagamit ang sasakyan hindi para sa sarili, kundi para sa kapakanan ng iba. Ang matandang dating tahimik sa tabi ng tulay ay naging mahalagang bahagi ng komunidad. Isang araw, may dumating na malakas na ulan. Bumuhos ito nang halos walang tigil. Umakyat ang tubig sa ilog at nagsimulang bumaha sa mababang bahagi ng baryo. Maraming tao ang hindi makalabas ng kanilang bahay. Ang ilan ay natakot na baka umapaw ang ilog at tuluyang lamunin ang tulay. Hindi nagdalawang isip si Aling Marta. Kahit malakas ang ulan, pinaandar niya ang sasakyan at naglibot sa baryo. Isinakay niya ang mga matatanda at bata na kailangang ilikas sa mas mataas na lugar. Naghatid siya ng pagkain at kumot sa mga pamilyang hindi makaalis. Habang ginagawa niya iyon, napansin niyang tila mas nagiging matatag ang sasakyan. Hindi ito natitinag sa putik o sa malakas na ulan. Para bang may sariling lakas na sumasabay sa kanyang hangarin na tumulong. Sa bawat paghatid niya ng tao sa ligtas na lugar, may pakiramdam siyang hindi siya nag-iisa sa kanyang ginagawa. Pagkalipas ng ilang oras, humupa rin ang ulan. Ligtas ang karamihan sa baryo dahil sa mabilis na pagkilos ng mga tao at malaki ang naitulong ni Aling Marta. Nang bumalik siya sa tabi ng tulay, pagod ngunit masaya, pinatay niya ang makina at sandaling pumikit. Pagmulat niya, may nakita siyang bagong kahon sa upuan ng sasakyan. Nang buksan niya ito, may laman itong mas malaking halaga ng pera at ilang bagong gamit, kumot, pagkain at mga damit. May kasama ring sulat. Kapag ang tulong ay ibinibigay ng buong puso, ang biyaya ay lalawak upang makatulong pa sa mas marami. Napaluha si Aling Marta, hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa pakiramdam na ang kanyang buhay ay
ay may malinaw na layunin. Hindi na siya ang matandang nakaupo lamang sa gilid ng tulay. Isa na siyang taong may kakayahang magbigay ng pag-asa sa iba. Sa mga sumunod na araw, ginamit niya ang mga natanggap upang ayusin ang kanyang kubo at tumulong pa sa iba. Bumili siya ng karagdagang pagkain para sa mga kapos. Nagpaayos siya ng ilang sirang bubong ng mga kapitbahay. Hindi niya tinuring ang pera bilang sa kanya lamang. Para sa kanya, ito ay para sa lahat. Ngunit habang lumalawak ang kanyang pagtulong, may napapansin siyang kakaiba. Sa tuwing sumasapit ang gabi at nag-iisa siya sa tabi ng tulay, may pakiramdam siyang may nagmamasid. Hindi ito nakakatakot, ngunit tila may naghihintay ng tamang oras upang magpakita. Isang gabi, habang nakaupo siya sa loob ng sasakyan at pinagmamasdan ng ilog, may narinig siyang banayad na tunog mula sa dashboard. Parang may kumikislap na liwanag. Dahan-dahan niyang tiningnan ang upuan at nakita ang panibagong papel. Malapit mo nang malaman ang pinagmulan ng biyaya. Ihanda mo ang iyong puso. Napahawak si Aling Marta sa manibela. Hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit daman niyang malapit na niyang matuklasan ang lihim ng mahiwagang sasakyan. At sa paglapit ng katotohanan, alam niyang masusubok muli ang kanyang katatagan. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na siya takot. Dahil sa bawat araw na lumipas, napatunayan niya sa sarili na ang kabutihan, kapag pinanghawakan ng tapat, ay kayang magdala ng liwanag sa kahit pinakasimpleng buhay. Sa mga sumunod na gabi, hindi na mapakali si Aling Marta. Ang mensaheng nakita niya sa loob ng sasakyan ay patuloy na umiikot sa kanyang isipan. Malapit mo nang malaman ang pinagmulan ng biyaya. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang asahan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, handa na siyang tanggapin ang anumang katotohanan. Isang gabi na maliwanag ang buwan, nagpasya siyang umupo sa loob ng sasakyan at maghintay. Tahimik ang paligid, tanging ang agos ng ilog at huni ng mga kuliglig ang maririnig. Pinatay niya ang makina at hinayaan ang sarili na magpahinga sa upuan. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming buwan, hindi siya nagmaneho o nag-isip ng dapat gawin. Nagtiwala lamang siya na may mangyayari. Ilang sandali ang lumipas at may banayad na liwanag na nagsimulang kumislap sa loob ng sasakyan. Mula sa dashboard, dahan-dahang lumitaw ang isang munting sinag na tila may anyong hugis bituin. Hindi ito nakakatakot. Sa halip, may dala itong init at kapayapaan. Napaupo ng tuwid si Aling Marta. Hindi siya nagsalita. Hinintay niyang magpatuloy ang kakaibang pangyayari. Ang liwanag ay unti-unting naging mas malinaw at sa loob ng sasakyan ay tila may presensyang nagpakilala. Hindi ito tao, ngunit may pakiramdam na may kausap siya. Sa kanyang isipan, may banayad na tinig na narinig. Hindi malakas, ngunit malinaw. Sinabi nito na ang sasakyan ay ipinadala upang tulungan ang isang pusong hindi sumuko sa kabila ng hirap. Matagal na raw sinusubaybayan ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagtitiis, ang kanyang pagiging mapagbigay kahit wala siyang halos maibigay. Hindi ito gantimpala lamang. Ito ay isang pagkakataon upang ipagpatuloy ang kabutihan sa mas malawak na paraan. Tahimik na nakinig si Aling Marta. Hindi siya nagtaka kung bakit siya ang napili. Sa halip, nakaramdam siya ng pasasalamat. Sinabi ng tinig na ang sasakyan ay nagiging mas malakas at mas mapagbigay sa tuwing ginagamit niya ito para sa kapakanan ng iba. Ngunit kapag ginamit ito para sa kasakiman, mawawala ang biyaya. Ipinangako rin ng tinig na hindi siya pababayaan hanggat nananatili siyang tapat sa kanyang layunin. Hindi man nito ibinigay ang lahat ng detalye, malinaw ang isang bagay. Ang sasakyan ay isang gabay, hindi isang simpleng bagay na pagmamay-ari. Unti-unting nawala ang liwanag. Bumalik sa dati ang loob ng sasakyan. Tahimik muli ang paligid. Ngunit iba na ang pakiramdam ni Aling Marta. Para bang mas malinaw na sa kanya ang lahat.
Pagbaba niya ng sasakyan, tumingala siya sa buwan. Ang hangin ay malamig, ngunit magaan ang kanyang dibdib. Hindi na niya iniisip kung sino ang nag-iwan ng sasakyan. Hindi na rin niya pinagdududahan ang mga biyayang natatanggap niya. Alam niyang ang pinakamahalaga ay kung paano niya ginagamit ang pagkakataong ito. Kinabukasan, nagising siya na may bagong sigla. Nagmaneho siya patungo sa baryo at nag-alok ng tulong sa mga taong nangangailangan. Mas naging bukas siya sa pakikipag-usap sa mga tao. Mas naging matatag ang kanyang loob. Habang lumilipas ang mga araw, mas dumami ang natutulungan niya. May mga batang nabigyan ng gamit sa paaralan. May mga pamilyang natulungan sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi niya ito ipinagmamalaki. Tahimik lamang siyang kumikilos tulad ng dati. Ngunit sa bawat kabutihang ginagawa niya, nararamdaman niyang mas nagiging maliwanag ang landas sa kanyang harapan. Ang dating matandang nag-iisa sa tabi ng tulay ay ngayon may layunin na mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Isang hapon, habang papalubog ang araw, bumalik siya sa tabi ng tulay at pinark ang sasakyan. Umupo siya sa gilid, pinagmamasdan ang ilog. Sa kanyang puso, may kapanatagan. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay. Dahil sa kabila ng kanyang natutunan, may pakiramdam siyang may darating pang mas mabigat na pagsubok. At sa pagsubok na iyon, hindi lamang ang kanyang kabutihan ang masusubok, kundi ang kanyang kakayahang magtiwala kahit sa gitna ng pangamba. Habang ang langit ay unti-unting dumilim at ang mga bituin ay sumilay, naramdaman niyang ang kanyang buhay ay nasa gitna pa rin ng isang kwento na patuloy na humahaba. Isang kwento ng kabutihan, ng pagtitiis, at ng biyayang dumarating sa tamang panahon. At sa bawat tibok ng kanyang puso, handa siyang harapin ang susunod na kabanata ng kanyang kapalaran. Matapos ang gabing iyon, mas naging malinaw kay Aling Marta ang layunin ng mahiwagang sasakyan. Hindi ito basta regalo. Isa itong pananagutan. Sa bawat umaga, bago niya paandarin ang makina, sandali siyang nagdarasal at humihingi ng gabay. Nais niyang manatiling tapat sa kabutihang pinili niyang panindigan. Sa paglipas ng mga araw, mas dumami ang mga taong lumalapit sa kanya. Hindi na lamang sakayang hinihingi. May mga humihingi ng payo, may mga nagkukwento ng kanilang problema. May ilan na nawalan ng hanap buhay, may mga batang walang baon, at may mga pamilyang nahihirapan sa pang-araw-araw. Hindi kayang solusyonan ng pera lamang ang lahat, ngunit ginagawa ni Aling Marta ang kaya niya. Ginamit niya ang bahagi ng biyayang natanggap upang magtayo ng maliit na kubong maaaring paglagyan ng mga pagkain at damit para sa mga nangangailangan. Sa tulong ng ilang kabataan sa baryo, nagkaroon ng lugar kung saan maaaring kumuha ng tulong ang sinumang kapos. Hindi niya iyon tinawag na tindahan o opisina. Para sa kanya, isa lamang itong simpleng paraan ng pagbabahagi. Unti-unti ring nagbago ang tingin ng buong baryo sa kanya. Ang dating matandang nakaupo sa tabi ng tulay ay naging sandigan ng marami. May mga kabataang voluntaryong tumutulong sa kanya sa pag-aayos ng mga donasyon. May mga magsasakang nag-aalok ng ani upang ipamahagi sa iba. Ang kabutihang nagsimula sa isang tao ay tila kumalat sa buong komunidad. Ngunit kasabay ng paglawak ng kanyang pagtulong, may dumating na bagong hamon. Isang araw, may mga taong mula sa bayan ang dumating sa baryo. Nakasuot sila ng maayos at may dalang mga dokumento. Lumapit sila kay Aling Marta at nagtanong tungkol sa sasakyan. Sinabi nilang may balita raw tungkol sa isang kakaibang sasakyang umiikot sa lugar at nais nilang malaman kung sino ang may-ari. Magalang silang nakipag-usap, ngunit ramdam ni Aling Marta ang bigat ng kanilang mga tanong. Ipinaliwanag niya na hindi niya alam kung saan nanggaling ang sasakyan at ginagamit niya lamang ito upang tumulong. Nakinig ang mga bisita, ngunit tila hindi pa rin sila kumbinsido.
Umalis ang mga ito matapos ang mahabang pag-uusap. Naiwan si Aling Marta sa tabi ng tulay, nag-iisip. Hindi siya natatakot na mawala ang sasakyan. Ngunit nag-aalala siya sa mga taong umaasa na sa kanyang tulong. Kung mawala ang sasakyan, paano na ang mga nasimulan niyang gawain? Kinagabihan, umupo siya sa loob ng sasakyan at tahimik na nagmuni-muni. Sa kanyang puso, alam niyang hindi niya hawak ang lahat, ngunit hawak niya ang kanyang paninindigan. Kahit mawala ang sasakyan, mananatili ang kabutihang natutunan niya. Habang pinagmamasdan niya ang dashboard, may lumitaw na panibagong mensahe sa isang maliit na papel. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa hawak, kundi sa naibibigay. Kahit mawala ang bagay, mananatili ang bunga ng kabutihan. Napangiti siya. Nawala ang kaba sa kanyang dibdib. Naunawaan niyang ang biyaya ay hindi lamang nakapaloob sa sasakyan. Nasa puso rin ito ng mga taong natulungan niya at sa mga pagbabagong nagsimula sa baryo. Kinabukasan, ipinagpatuloy niya ang kanyang gawain. Nagmaneho siya sa mga karatig baryo upang maghatid ng tulong. Nakipag-usap siya sa mga tao, nagbahagi ng pagkain at pag-asa. Hindi niya inisip kung hanggang kailan mananatili ang sasakyan. Ang mahalaga ay ang bawat araw na nagagamit niya ito sa tama. Ngunit sa malayo, may mga matang patuloy na nagmamasid. Hindi pa tapos ang pagsubok. Ang pagdating ng mga taong mula sa bayan ay maaaring simula pa lamang ng mas malalim na pagbabago. Habang papalubog ang araw at nagiging kulay kahel ang langit, bumalik si Aling Marta sa tabi ng tulay. Pinatay niya ang makina at umupo sa gilid, pinagmamasdan ang ilog. Sa kabila ng lahat, may kapanatagan sa kanyang puso. Alam niyang anuman ang mangyari, hindi mawawala ang aral na natutunan niya. At sa pagharap sa susunod na mga araw, handa siyang tanggapin ang anumang pagsubok na darating. Dala ang paniniwalang ang kabutihan ay may kapangyarihang magbago ng buhay. Hindi lamang para sa kanya, kundi para sa buong komunidad. Lumipas ang mga araw na may kasamang tahimik na pangamba. Patuloy pa rin ang pagtulong ni Aling Marta sa baryo, ngunit ramdam niya na may nagbabago sa paligid. May mga bagong mukha na madalas dumaan sa tulay, tila nagmamasid lamang. Hindi sila nakikipag-usap, ngunit halatang may hinahanap. Isang umaga, habang papunta siya sa kalapit na baryo upang maghatid ng pagkain at gamot, napansin niyang tila may sumusunod na sasakyan sa malayo. Hindi niya ito pinansin agad. Inisip niyang baka nagkataon lamang. Ngunit nang lumiko siya sa makitid na daan, sumunod din iyon. Hindi man ito lumalapit, hindi rin ito nawawala sa kanyang likuran. Hindi siya nagmadali, hindi rin siya natakot. Sa halip, pinanatili niya ang kanyang bilis at nagpatuloy sa kanyang gagawin. Nang maihatid niya ang tulong sa mga taong naghihintay, bumalik siya sa kalsada at muling napansin ang sasakyang sumusunod. Sa pagkakataong iyon, malinaw na sa kanya na hindi ito basta dumaraan lamang. Pagdating niya sa tulay, agad siyang bumaba at pinatay ang makina. Ilang sandali ang lumipas bago dahan-dahang huminto ang sasakyang sumusunod. Dalawang lalaki ang bumaba. Maayos ang kanilang pananamit, ngunit may bigat ang kanilang tindig. Lumapit sila ng may pag-iingat. Magalang silang nagpakilala bilang mga taong ipinadala upang alamin ang pinagmulan ng mahiwagang sasakyan. May mga ulat daw na ito ay may kakaibang kakayahan at nais lamang nilang tiyakin na wala itong panganib sa komunidad. Nakinig si Aling Marta ng tahimik. Hindi siya nakipagtalo. Ipinaliwanag niyang ginagamit niya lamang ang sasakyan upang tumulong at wala siyang alam sa pinagmulan nito. Nagkatinginan ang dalawang lalaki. Tila may pag-aalinlangan, ngunit hindi sila nagpakita ng galit. Sinabi nilang maaaring kailanganin nilang dalhin ang sasakyan para sa pagsusuri. Nang marinig iyon, napahawak si Aling Marta sa gilid ng pinto. Hindi dahil sa takot na mawalan siya ng yaman, kundi dahil sa mga taong umaasa sa tulong
na naibibigay nito. Humingi siya ng kaunting panahon. Sinabi niyang marami pang kailangang matulungan at umaasa ang mga tao sa baryo. Sandaling natahimik ang dalawang lalaki. Tila nag-isip sila. Sa huli, sinabi nilang babalik sila kinabukasan upang magpasya. Nang umalis ang mga ito, umupo si Aling Marta sa loob ng sasakyan. Tahimik ang paligid. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa susunod na araw. Sa unang pagkakataon mula nang dumating ang sasakyan, naramdaman niyang maaaring mawala ito. Habang nakaupo siya, may napansin siyang liwanag sa dashboard. May lumitaw na panibagong mensahe. Ang biyaya ay hindi nasusukat sa kung gaano ito katagal nananatili, kundi sa kung paano ito ginamit. Kung sakaling mawala ang sasakyan, ang mga binhing itinanim mo ay patuloy na tutubo. Napapikit si Aling Marta at huminga ng malalim. Naunawaan niyang darating talaga ang araw ng pagsubok. Ngunit hindi niya dapat panghawakan ang sasakyan bilang tanging pinagmumulan ng kanyang lakas. Ang tunay na pagbabago ay nagsimula na sa baryo. Kinabukasan, bago pa dumating ang mga lalaki, nagmaneho siya sa baryo at nagpaalam sa mga taong natulungan niya. Hindi niya sinabi na kukunin ang sasakyan. Sa halip, nagpasalamat siya sa kanilang pakikipagtulungan at hinikayat silang ipagpatuloy ang pagtutulungan kahit wala siya. Marami ang nagtaka sa kanyang mga salita, ngunit dama nila ang katapatan nito. May ilang napaluha, may ilan namang nangakong ipagpapatuloy ang mga nasimulan. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ni Aling Marta na hindi nasayang ang lahat ng kanyang ginawa. Pagbalik niya sa tulay, nakita niyang dumating na ang mga lalaki. Tahimik siyang lumapit sa sasakyan at hinaplos ang manibela. Hindi siya nagreklamo. Handa siyang tanggapin ang anumang mangyayari. Ngunit bago pa man sila makapagsalita, may kakaibang nangyari. Ang sasakyan ay kusang umilaw. Hindi ito malakas, ngunit sapat upang mapansin ng lahat. Ang hangin sa paligid ay tila nagbago. Sandaling natahimik ang mga lalaki. Pagkaraan ng ilang sandali, ang ilaw ay unti-unting humupa. Bumalik sa dati ang sasakyan. Nagkatinginan ng dalawang lalaki. Sa halip na kunin ito, sinabi nilang hindi nila maipaliwanag ang kanilang nakita. Wala raw silang sapat na dahilan upang bawiin ang sasakyan, lalo na't malinaw na ginagamit ito sa kabutihan. Nagpaalam sila at umalis. Naiwan si Aling Marta sa tabi ng tulay, hawak ang pinto ng sasakyan. Hindi siya agad sumakay. Sa halip, tumingala siya sa langit at napangiti. Sa sandaling iyon, naunawaan niyang ang halos pagkawala ng sasakyan ay isang paalala. Hindi niya ito dapat ituring na pag-aari lamang. Isa itong biyaya na maaaring manatili o mawala. Ngunit ang kabutihang nagawa niya ay mananatili. Habang papalubog ang araw, umupo siya sa gilid ng tulay at pinakinggan ang agos ng ilog. Sa kabila ng lahat ng nangyari, mas malinaw na sa kanya ang kanyang landas. At alam niyang ang huling yugto ng kanyang paglalakbay ay paparating na. Isang yugto na magbubukas sa mas malaking pagbabago sa kanyang buhay. Matapos ang mga pangyayaring halos magpawala sa mahiwagang sasakyan, mas naging payapa ang mga araw ni Aling Marta. Naramdaman niyang unti-unti nang nagiging malinaw ang lahat. Hindi na siya natatakot na mawala ang sasakyan at hindi na rin siya nag-aalala kung hanggang kailan ito mananatili. Ang mahalaga sa kanya ay ang mga pagbabagong nangyari sa kanyang buhay at sa buhay ng mga taong natulungan niya. Sa baryo, kapansin-pansin ang pagbabago. Ang mga dating nagdududa ay naging mga kaagapay. Ang mga batang dati walang baon ay ngayon may sapat na pagkain. Ang mga matatandang hirap maglakad ay may mga kapitbahay na handang tumulong. Hindi man laging naroon ang sasakyan, ang diwa ng pagtutulungan ay nanatili. Isang umaga, habang pinagmamasdan ni Aling Marta ang ilog sa ilalim ng tulay, napansin niyang tila mas maliwanag ang sikat ng araw. Tahimik siyang umupo sa loob ng sasakyan at hinaplos ang manibela. Napangiti siya. Hindi na niya ito tinitingnan bilang isang misteryo na kailangang lutasin.
Para sa kanya, isa na itong kaibigan na dumating sa tamang panahon. Sa dashboard, may lumitaw na huling mensahe. Ang iyong puso ay handa na. Ang biyayang ibinigay sa iyo ay nagbunga na. Ipagpatuloy mo ang landas kahit wala na ang sasakyan. Matagal niyang tinitigan ang mga salita. Hindi siya nagulat. Sa halip, nakaramdam siya ng kakaibang kapanatagan. Alam niyang darating ang araw na ito. Huminga siya ng malalim at bumaba ng sasakyan. Umupo siya sa gilid ng tulay at pinakinggan ang agos ng tubig. Makalipas ang ilang sandali, bumalik siya sa loob ng sasakyan upang paandarin ito. Ngunit sa pagkakataong iyon, walang ilaw na sumindi. Tahimik ang makina. Hindi ito umandar. Sinubukan niyang muli, ngunit nanatili itong payapa, parang natulog na matapos ang mahabang paglalakbay. Hindi siya nalungkot. Sa halip, hinaplos niya ang upuan at nagpasalamat ng tahimik. Alam niyang natapos na ang misyon ng mahiwagang sasakyan. Hindi na niya ito kailangan upang magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Sa tulong ng mga naipon niyang biyaya at sa suporta ng mga taong natulungan niya, nakapagtayo si Aling Marta ng isang maliit na tindahan malapit sa tulay. Dito niya inilalagay ang mga pagkain at gamit na maaaring kunin ng mga nangangailangan. May mga kabataan at matatanda na tumutulong sa kanya sa pag-aayos at pamamahagi. Ang baryo ay unti-unting naging mas maayos at mas nagkakaisa. Ang dating kubo sa tabi ng tulay ay napalitan ng isang simpleng bahay na yari sa matibay na kahoy. Hindi ito marangya, ngunit sapat upang maramdaman niya ang ginhawa. Hindi na siya nag-iisa. May mga taong dumadalaw, kumukumusta, at nakikipagkwentuhan sa kanya. Ang dating tahimik na matanda ay naging lola ng buong baryo. Isang hapon, habang pinagmamasdan niya ang mga batang naglalaro malapit sa tulay, napangiti siya. Naalala niya ang mga panahong nag-iisa siya at tila walang pag-asa. Ngayon, iba na ang kanyang mundo. Hindi dahil sa pera o sa sasakyan, kundi dahil sa mga ugnayang nabuo at sa kabutihang naipasa sa iba. Hindi na niya muling nakita ang mahiwagang sasakyan. Parang naglaho ito ng tahimik tulad ng pagdating nito. Ngunit hindi niya ito hinanap. Alam niyang ang tunay na himala ay ang pagbabago sa kanyang puso at sa puso ng komunidad. Sa bawat araw na lumilipas, ipinagpapatuloy ni Aling Marta ang pagtulong sa abot ng kanyang makakaya. Hindi na siya umaasa sa hiwaga. Ang kanyang lakas ay nagmumula na sa mga taong kasama niya at sa kabutihang natutunan niya. Sa tabi ng tulay, kung saan nagsimula ang lahat, nanatili siyang nakangiti, pinagmamasdan ang agos ng ilog. Ang dating matandang walang-wala ay ngayon mayaman sa pag-asa, sa kaibigan at sa layunin. At sa katahimikan ng dapit hapon, alam niyang ang kanyang kwento ay hindi nagwakas sa yaman, kundi sa pagbabahagi ng liwanag sa iba. Wakas